So ayun, kamusta? Shoutout sa mga action figure collector dyan, Marvel, DC, and wrestling action figures, AEW or Mattel WWE. So I will do a little unboxing of my newly bought action figures. I bought it in Houston Walmart. So along with Buddy Matthews of AEW, binili ko tong JBL Ruthless Aggression with True SFX. So ayun. So si JBL, sa mga hindi nakakaalam, siya yung isa sa mga heel o villain, main villain nung Ruthless Aggression era. Panahon nila Eddie Guerrero, la Brock Lesnar. Nung nawala sila Brock Lesnar, sila Goldberg, so siya yung naging main villain, no? Siya yung nakatalo kay Eddie Guerrero for the WWE Championship. So ayun, si JBL, alam ko nagretiro siya sa WrestleMania nung kinalaban niya si Rey Mysterio for the Intercontinental Champion. Tapos naging commentary team na lang siya ngayon until now. Of course, sobrang badass niya, no? At sa pagkakalam ko, dalawa pa lang yung action figure niya under Mattel. Isang Elite na I don't know what series, basta mga 2010 pa ata yung series na yun. So mga nauna pang Mattel action figure. Then may isa siyang basic na suited na basic action figure na pwedeng pang commentary team. So ito nilabas na sa Ruthless Aggression na collection. So ito yung pangatlong action figure niya. So ayun, let's do some unboxing. So itong action figure na to, merong kasamang mga accessory, hat, JBL hat, then alternate hands, yeah, isang mic holding at isang punching hands, then the main figure. Alright, so ito siya. Medyo malayo eh. So yeah, meron siyang jacket, rubber jacket. Tagalin natin. Para siyang si Homelander ng The Boys sa itsura niya. Yung sinister smile niya. Tapos yung jacket niya parang Homelander. Ayos din. So ayan, ito yung action figure. Then meron siyang design na American flag. Di ko maalala kung kailan niya sinotong attire na to. Pero usually yung ano niya black attire, tas JBL na ginto sa likod. Kasi ito naman, ganoon din American style, American color na JBL sa likod. So ayan. So parang basic na formula lang siya ng big guy Mattel Elite na yun. Pero yung pinaka ano niya talaga dito is yung head scan niya. Kasi kung titignan niyo yung head scan, yan, yung kita ba, ay tayo natin siya na maayos. Hindi ata makita. Ayan. So yun. So kung fan kayo ng Ruthless Aggression era, no, isa sa mga sought out figure along with of course the superstars, Batista, American Badass version ni Undertaker, then Van Dam, Brock Lesnar na UE na Ruthless Aggression, then meron ng Rey Mysterio of course, then Eddie Guerrero, John Cena, etc. Yun. So yun, kasama siya sa mga nasa Ruthless Aggression. So kung ako tatanungin, siya sa mga essential na villain
Tsaka magaling din siya sa mic skills niya, no? On par with The Miz, no? Sobrang intimidating din niya. Sa wave na to, kasama niya din si Edge, tsaka si Tori Wilson sa na to ng Ruthless Aggression. Ewan ko kung ano ba to, kung anong pang ilang series na ng Ruthless Aggression, kasi may mga nauna na eh. So ayun lang. Siguro sa mga susunod pa na unboxing, i-unbox ko naman yung AEW na Buddy Matthews. So inisip ko kung i-MISB ko ba siya, hindi ko siya tatanggalin, no? Kasi pag ang pinagkaiba kasi ng Mattel tsaka AEW, uli ka AEW, kumpara mo kasi siya sa Mattel na WWE, madali siyang buksan. So pwede mo siyang i-back in box, hindi masisira yung box niya kasi madali nga siyang buksan. Unlike dito sa AEW, pag binuksan mo na kasi siya, nakadikit kasi yung plastic niya dito sa mismong packaging. So pag binuksan mo siya, kailangan mo na sirain unless i-cutter mo siya dito sa taas. So ayun, medyo kailangan meticuloso ka kung gusto mo talagang mabuksan siya lang hindi nasisira yung box. So ayun lang. Ayun, dagdag siya sa collection. Sa mga marami na ngayon sa Pilipinas na nagko-collect ng mga action figure, no? Tsaka mga Mattel, tsaka AEW, no? Tsaka meron din tayong mga community dyan, mga stores na pwede nating mabilhan ng mga mga murayta na action figure, loose action figure mostly. Meron na dyan na si Wrestling Boy, nandiyan na rin si Figurenatics, tapos sino pa ba? Nakalimutan ko na iba. O basta yun, marami kayong pwede mabilan na action figure, lalo na sa San Juan City. Saan ba yun? Somewhere in San Juan City. Somewhere in San Juan City. Ayun, hindi ko pa makalimutan yung pinaka main na pinagbibilang ko ng action figure, si DHT, no? Si Daily Habits, kay Sir Ice, kay Tribal Chief. Ayan, shoutout sa'yo. So yun, actually ngayon on board pa kasi ako, nasa ibang bansa ako sa seafarer, kaya nilubos ko na yung pagkakataon na makabili ako ng action figure nung napunta kami sa Houston. So unfortunately, hindi ako nakaabot sa mga action figure doon na wala pang bagong stock. So kung makabalik kami before ako bumaba, sana makahanap pa ako ng action figure, no, yung mga bago ngayon. Actually, ang gusto ko talagang bilhin sila LA Knight, no, tsaka yung bagong Finn Balor action figure, kasi maganda yung action figure, tsaka yung maskara niya, no, nandun. So yun, sana next time sa susunod na biyahe namin maka-tempo na ako. So yun lang. Yeah, see you next time, see you on the next unboxing.